Mga bro, usapang tangke na naman tayo, at hindi basta-bastang tangke, kundi ang Sabro light tanks na inaasam ng ating Philippine Army. Ang tanong ngayon, matutuloy pa ba ang full acquisition ng 144 units? O baka naman turning point na ito sa procurement strategy ng AFP? Isang bagay lang ang klaro, hindi basta-basta magdedesisyon ang ating sandatahang lakas ng walang matibay na dahilan. Remember mga bro, the Sabro tanks are part of Horizon 2 Nanograms AFP Modernization Program, gamit ang ASCOD caster platform, na medyo mataas ang profile, medyo magaan ang armor, pero may firepower naman. Ibig sabihin, hindi ito heavy tank, kundi designed for fast, flexible deployment. Pero dahil nagbabago ang security dynamics, lalo na sa West Philippine Sea, may rason para mag-review. Ang tanong ngayon, is the deal still aligned with our foreign policy direction? Dahil malinaw ang pahayag ng gobyerno, priority natin ang mga bansang supportive sa West Philippines stance natin. Kung sakaling may concern sa alignment ng supplier, baka nga mapos o ma-redesign ang future orders. Wala pang official na cancellation, pero mukhang nagre-reassess na tayo sa background. On the other side, may valid point ang mga nagsasabing masyadong mataas ang Sabro platform, lalo na kung pang counterinsurgency or jungle terrain ang pag-uusapan. Sa mga ganitong scenario, a lower profile, better armored vehicle might make more tactical sense. Hindi ito forma lang, mga bro, buhay ng tropa ang nakataya. Pero huwag nating isiping sayang agad ang investment, the first 20 plus Sabro units already delivered are still valuable assets. Magagamit pa rin sila for training, rapid deployment, and even deterrence.